may height, di ba? Pwedeng yung beer, alcohol, or ano man, no? Tubig. Siyempre, ang mga parameter dyan ay yung height, di ba? Ayan, no? Or level. Di ba? Level of the liquid in the container is, of course, yung height. Di ba? Paano siya nare-relate sa rate of inflow and outflow? Yung height na to is a function of the liquid flowing in, di ba? Di ba, binuksan mo yung gripo, habang nagbubuhos, tumutulo ang gripo, ginagamit mo naman tong discharge, no, sa pandilig, sa panligo, sa pagbuhos ng CR or kubeta, marami, no? Pagluluto, no? So eto is dynamic, no? Tumutulo, papapasok, di ba? Tumutulo siya going inside the container. Ayan, di ba? Gawin natin ibang kulay, no? Ito naman, lumalabas, di ba? Pero yan ay real time. So how do you formulate an equation relating the level, ito to, yung height, doon sa pagpasok ng tubig at discharge or out, no? So ganun. And when we talk about model, hindi to drawing. Of course, pwede nating i-drawing, no? But modeling in this case, di ba? Control system engineering, physical modeling. Ang modeling na sinasabi natin dito ay, ano? Equation. At anong klaseng equation? Calculus, di ba? Differential equation. Ito ang tatandaan, no? So ngayon, merong mga building block yan, class. Ito, we have to know about resistance. We have to know about capacitance. And the other one, which is quite unfamiliar, which is quite, para bang unfamiliar. Hindi siya familiar sa atin, di ba? No? Inertance. Kayo ba naririnig nyo ba to? Ginagamit to, no? Sa ang subject, ginagamit yung inertance. Di ba? So, nung tinuro ko to sa Africa, no, kasi 8 years doon, no, almost 9 years, doon ko lang na, may inertance pala, no? Ano ba yung inertance? Okay? So, unang-una, hindi mo alam, o hindi natin alam before, na ito palang liquid ay merong kapareho na mga parameters ng electrical, no? Same as with the temperature, no? When we go to the temperature modeling, merong temperature resistance, 'di ba? Meron ding mga ganyan, no? Resistance, capacitance, 'di ba? Temperature 'yun, ha. Pero eto sa kadalasan na encounter natin, na-encounter lang natin siya sa electrical. Okay? Kaya ang sabi diyan, these are the equivalents of electrical resistance, tingnan to, capacitance, at ito palang inductance ay ang equivalent ng inertance, no? Sa electrical na tinake up natin ay inductance. Ano yun? Yun yung measure ng electromotive force, no, sa inductor, inductance. Henry. Eto, nung nasa fluid na tayo, inductance, no, sa electrical, ang equivalent pala ng inductance ay inertance, no, when you talk about fluid. Okay? So, yun ang ano. Ngayon, the equivalent of electric current is the volumetric rate of flow. Di ba dapat alam nyo na yan? Sabi ko sa inyo, pag current, yun yung rate of flow. Nagpo-flow kasi yung pag in-applyan mo ng electricity or heat, magpo-flow yung mga molecules, no? Gagalaw. At pwede mong sukatin, rate of flow. So, rate of flow, eto yun, current, no? And of potential difference is pressure difference. Naintindihan ba? Yung force ay voltage. Sa mechanical, sa electrical. Pagdating mo sa fluid, yung force or electromotive force or yung tinatawag na potential difference is pressure difference.
So, you have to associate these parameters to the fields, no, where they are used, no. Pag sinabing pressure difference, ano yun, fluid. Ito, delta P. Pag sinabing potential difference, electromotive force yun, no. Pag sinabing force lang, ito yon, linear, no, translational force yun, mechanical. Naintindihan ba? So, mechanical, linear, voltage is electromotive force or potential difference. Pagdating mo naman sa fluid, pressure difference. So, ito ay delta P. No? Ano yung delta P? Eh, di yung pressure sa dalawang punto, dalawang ano. Ito. Halimbawa, tanungin kita, meron akong conduit or pipe. Ito ay A tsaka B. Ibigay mo nga sa akin yung equation ng A tsaka B. Are they equal? Or A is greater than B? Or B is greater than A? Anong sagot? Pareho silang diameter. Napasok dyan, di ba? Yung pressure. O, dito naman, sa pangalawang senaryo, review lang to ng fluid, kasi baka nakalimutan nyo na eh. Di ba? Eh, ang problema ko, yung mga petition, wala pang fluid. Wala ring thermal, hindi rin nag-thermo, hindi rin nag-advanced mathematics, hindi rin nag-differential equation. Tapos binigyan ng ganitong subject. Di ba? Kaya mas masakit ang ulo ko, di ba, tuturuan mo yung mga estudyante o mga tao na walang mga basic. Doon pa lang nila nakita yung differential equation, yung thermal, yung fluid, no? So, halimbawa, eto naman, anong masabi mo dyan sa pressure? In both scenario, where they have different diameter. Kasi, wait, paano ka makakapag-model kung hindi mo alam yung basic principle? Ang pag-model na sinasabi natin dito ay gumagawa tayo ng mga equation at hindi lang ordinaryong equation. Ito ay calculus, differential equation. Sige, sino yun? Anong pangalan, sir? Sino yung... San Juan po. Ano, no? San Juan po. San Juan. Anong... Opo. Anong pangalan? Baka may ka-apelido kayo. Anong first name? San Juan Roche po. Bash? Roche po yung first name. Roche po. Gosh o anong letter? Roche po. Roche? R po. Sorry Opo. kasi maano yung sound. Sige. Sige, San Juan. Ano masabi mo dito sa tubo o sa pipe? No, kasi basic to kasi mga pang-board exam, ganyan naman ang mga tanong. Opo. Ano masabi mo Sa scenario 1? Sa scenario 1 po, same lang po yung pressure sa inlet at outlet or sa A and B kasi same po yung diameter. Yung general formula po kasi ng pressure is yung force over area. So since yung area niya or yung diameter is same, yung pressure din na sa inlet at outlet ay same dun sa scenario 1. Okay. Sa scenario 2 naman po, tumaas yung pressure kasi lumiit yung diameter sa outlet. Malaki yung area dun sa inlet, tapos lumiit dun sa outlet. Kaya yung pressure mas tataas. Okay. Anong principle yan sa fluid, San Juan? Yung diniscuss mo. May tawag dyan sa principle na yan. Bernoulli. Yan, thank you. No? Palakpakan si San Juan, thank you. No? So, ito yung sinasabi ni San Juan, no? Sandali. So, yung tinalakay o pinaliwanag sa atin ni Mr. San Juan ay yung tinatawag na Bernoulli. So, Bernoulli is a equation na dapat alam mo na kung ikaw ay nakapasa ng fluid mechanics tsaka fluid machinery.
Ano ba itong Bernoulli? Ang Bernoulli's principle ay hindi lang sa tubig o hindi lang sa mga beer, alcohol, or fluid na liquid. May dalawa kasi tayong klase ng fluid. Pag sinabing fluid class, ano yon? Either liquid or Sir, 2 minutes na lang po yung... gas. 2 minutes? O sige. Ay, mag-ano ka na ng bago kasi mahirap ituloy ito eh. Tuloy. Ha? At mag-ano ulit ako. Sige. Ano ka ng bagong link. Sa GC na lang para ano na. Tapos tutuloy na natin. Tatlo pa lang. Hintay natin ha. Jeremy. Sige po, sir. I-share ko na ha. Yung ano natin. 11 na din kasi no. Tatapusin lang natin to ha. Kasi mahirap na mag-discuss ng marami sa ano. Baka maguluhan yung isip, no? Kasi medyo bago sa atin tong mga to eh. So pwede na tayo mag-start, habol na lang yung iba. Okay po, sir. Okay na, no? So yung huli nag-recite si Mr. San Juan, no? Salamat, no? Ang tanong ko ay, pag diretso ba yung tubo at pareho sila ng diameter, ano nangyayari sa pressure? Sabi niya, pareho. Ano naman ang nangyayari sa flow? Alam niyo ba yung flow? Di ba? Dot Q. Pag Q, cubic meter. No? Yung iba Q or dot Q. No? So, yung pressure ay function ng force tsaka area. Di ba? Tama ba? Pero meron pa bang mas ano to? Di ba? So, if area is constant, di ba, yung ano ba, sabi mo, yung puwersa, which is a component of pressure, is area times P. Di ba? Parang ganon. So, sabihin natin, at a constant area, no? At a constant area, so proportional yung force tsaka pressure, tama? 'Di ba? Pag tumataas yung force, tumataas yung pressure, and vice versa. Ngayon, dito naman yung area ay function ng pressure. Inversely, no? Pag tumataas yung pressure, 'di ba? Bababa yung area. Ito yun ang sinasabi niya dito, 'di ba? Tumaas yung pressure, the pressure goes up because the area goes down. Nung lumiit, hirap na hirap yung fluid na magsumiksik. No? So that is Bernoulli's principle, which is the fluid... Stop. Sorry, may mga aso kasi dito sa sala namin. Stop. So, ibig sabihin, pag pinaliit mo yung area, biglang tataas yung velocity para ka nagdidilig, no? Gamit mo yung nozzle sa garden pag umaga. There's a hose wherein at the end of the hose, merong nakamount na tinatawag na nozzle. Pag niliitan mo yung nozzle, di ba, ina-adjust naman yon. Napansin mo, pag lumiliit yung diameter, biglang sisirit. Di ba?
Pero pag tinaasan mo yung diameter, ano lang, mabagal lang, no? So ito yung sinasabi niya, no? I think another equation, there are other different equations which can be used to explain itong mga pinag-uusapan natin. And more appropriate siguro na equation ay yung tinatawag na, alam nyo ba yon? Law of continuity. No, sa fluid machinery or fluid mechanics. What is this? So sabi diyan yung volumetric flow ay equal daw sa area times velocity. No? Yan. Siguro mas madaling intindihin dito, no? So ibig sabihin yung area ay meter square, ito ay meter per second, meter cube, di ba? Per second. Yung flow rate, no, ay ganyan, no? Kaso kung pareho lang sila naman na area, halimbawa, ito 1 meter per second, no? So ganito yan eh. A1 V1 equals A2 V2. So kung pareho silang velocity 1 meter per second, pareho silang area which is sabihin mo 40 square centimeter, no? 40 rin. O di ba pareho lang, no? So yung flow nila ay magiging pareho. Tapos dito rin yung kung pareho yung area nila, same force din, di ba? Kasi isa lang naman yung tubo eh, no? So yung puwersa na dumadaloy doon ay isa lang at isa lang yung area. So pareho lang, no? Sa point A tsaka sa point B with regards to force, no? Same force ang dumadaloy, then ito ay ano, 'di ba? Ito ay parehong area kasi diameter 1 equals diameter 2. So all are the same. Okay? No? So review lang po 'yun. Ngayon, ang I think ang punto ko dito, ang punto natin dito ay ano ba tong hydraulic resistance? Ano ba tong hydraulic resistance? No? Baka hindi natin na-take up sa fluid machinery, no? Kasi sa fluid machinery, may another equation pa pala. Ito. What is pressure? Rho G H. No? Rho GH or yung ano ba to? Yung specific weight times height. Na pwede rin ganyan, no? Specific weight. O tingnan natin kasi rho is gravity, ay density, no? Kilogram, units check natin units kilogram per meter cube. Ang acceleration due to gravity ay kilogram meter per second square at yung height or head ay meter. Kapag nakakakita ka ng ganitong expression, ang isang kilogram na nag-travel ng 1 meter at merong no second square or may acceleration na 1 meter per second square, no? Kasi force is equals mass times acceleration eh. Newton's second law, mass times acceleration. Pag multiply yung mass tsaka acceleration due to gravity, kung nag-accelerate siya ng 1 meter per second square, ang tawag doon ay Newton. Etong meter na to canceled out, isa na lang matitira. So Newton per square meter is Pascal. No? So pressure 'yon. Ngayon, pag parehong fluid, kasi isa lang naman yan eh. 'Di ba? Halimbawa, ang binuhos mo diyan ay tubig. Siyempre lalabas diyan sa kabila, sa point B ay tubig. Hindi pwedeng beer, alcohol, or Mountain Dew. So density is pareho. Pareho yung gravity, 'di ba? Kasi nandito ka lang naman sa mundo, 'di ba? Hindi mo naman tinataas 'yan or dinadala sa Mount Everest o sa Baguio. Height, no? Ito naman, siyempre, pag binuhos mo diyan, isa lang height niyan, 'di ba? Pag daloy niyan, halimbawa, ito yung height, no? 'Di ba? So magiging pressure is the same, no? For P1 and P2. Kasi nga pareho sila ng diameter at pareho yung elevation nila. Okay? Ngayon, bakit ang illustration ay yung katulad ng sinabi ni Mr. San Juan, no? Paano tayo makakuha ng different equation? Kasi nga nagbago yung
diameter. So diameter here in portion A is different in portion B. Ano napansin mo? A sa relation is greater than B in terms of diameter. Okay? What about pressure? So yung pressure A, ano? Greater ba or less? What about velocity A? Ito, alam na natin to. What is the velocity in A with respect to velocity B? So, velocity A ay less, di ba? Than velocity B. Pagdating niya sa velocity B, bibilis siya. What about pressure? Greater, no? Mas mataas ang pressure dito. Dito mababa. Bakit? Pressure is down, velocity is up. Yan ang tinatawag na law of conservation of energy. No, the energy transformed from one form to the other. It is not created or it is not lost, it is not destroyed. Lumipat lang, no? So yun din yung principle ng Bernoulli, no? Kasi tatlo yung Bernoulli Ano yun? May position, no? Elevation head, velocity head, tsaka pressure head in terms of metric or linear feet, di ba? Yung mga energy ay naging linear na lang. Okay? So, ano naman yung kinalaman ng resistance? Di ba? So, ang resistance ay related sa pressure tsaka flow. So, eto. Itong flow na to ay related sa resistance, no? Yung pagkontra niya. Bakit may resistance? Saan nagagaling pala yung resistance, class? Ha? Saan nanggagaling ang resistance sa tubo? Friction po, sir. Friction. O saan nanggaling yung friction? Ano ba to? R equals P1, P2 minus Q, di ba? Sorry, baliktad. Pwede rin, no? Over resistance or pag inano mo, kasi hydraulic resistance tayo is pressure at 1 minus pressure at 2 over Q. Ito, tatandaan, no? Tama ang sinabi kanina na ang resistance ay galing sa friction. Ano ba nagpo-provide ng friction? Ito yung ano mo made, yung construct, ba? May magalas na wall, 'di ba? May makinis. Halimbawa, inano mo cylindrical grind mo, 'di ba? Alam niyo ba 'yon? Cylindrical grinding, yung mga buffing, no? Pinakinis mo 'yan. Di walang sagabal, pero kung may mga gaspang-gaspang diyan galing sa casting or machining, may resistance, 'di ba? At may resistance din kung mababago yung diameter, no? Yun ang mga punto natin. So, papaano ngayon natin i-define ang resistance? So, sabi dyan, ang fluid resistance pala ay kukunin mo muna yung delta P over Q. So, dapat alam mo yan, no? So, resistance is the change in pressure from one point, point 1 to point 2 divided by the flow rate. Di ba? So, ganito, no? Let me be frank to you. Hindi natin to inaaral sa fluid machinery or sa fluid mechanics, no? Kasi wala naman tayong inaaral dun sa hydraulics, no? Na basic ng fluid mechanics na inertance. Wala tayong ganun, di ba? Pati capacitance. Kasi ito ay ginagamit more on sa control engineering, simulation and modeling, no? So tingnan natin yung resistance now because we're discussing first yung resistance. Okay? I-clear ko muna. Anyway, naka-record naman to. Ano ba ang resistance? Nilagay ko sa pangalawa. Pakibasa mo nga yung definition tsaka yung mga formula na nandyan. Ano? Sino ba? Tawag tayo para Maria Carmela Atienza. Maria,
Pakibasa mo nga yan. Oh, wala ba si Maria? Absent ako na ba yan? Wait lang po, sir. Ano no? Wait lang daw po. Oh, sige. Kasi you have to put your attention, especially sa online, no? Kasi kala nyo online, relax kasi nasa bahay, no? Relax nga tayo, pero we have to treat this as also a classroom, no? Na hindi kayo nakasando, hindi kayo nakahiga, nakaupo kayo, no? Na nandito. Hindi kayo umaalis, namamalengke, nagdidilig or nangangapit bahay, no? Dapat nakafocus tayo dito sa ano, no? Huwag niyong gawing excuse yung online, no? Same lang 'yon. The only thing is medyo convenient tayo, no? Kasi hindi na tayo mamamasahe kung nasa bahay tayo. Oh, okay na? Maria, pwede bang mabasa? Saan ba nang galing si Maria? Ba't ang tagal? Maria Carmela Atienza. Wala? Dilag po yung cellphone niya. Sabi Cellphone ko. naglalag. O si Avril na lang. Avril Mendoza. Dapat nakafocus kayo kasi magmi-midterm na tayo next week. Di ba? Inaano ko lang, tinatapos ko lang to. Hindi madali to, no? Kasi face-to-face yung midterm natin. Sir, babasahin po ba? Basahin. Sino to? Sino to? Maria? Hindi po, sir. Tubig na lang. Si... Anong pa? Tubig po, Andrea. Andrea po. Andrea. Sige, Andrea, basahin mo lang. Hydraulic resistance measure the opposition to fluid flow within a system analogous to electrical resistance, where R sub H is equals to delta P over Q, where delta P is pressure drop in Pascal and Q is volumetric flow rate in cubic meter per second. Okay. Thank you. So, salamat sa pagbabasa, no? As para bang redeemer, no? Savior ng mga tinawag. Yung mga tinawag, watch out. Pag tinawag ko kayo na hindi kayo sumasagot, wala kayo dyan, aabsin na, no? Mawala yung 10% nyo. So, sa madaling salita, ano ba tong resistance? Sabi dyan, ang resistance daw ay delta P. No? Yung pressure difference from one point, let us say, point A, papunta sa point B. Kung common sila ng diameter, walang madadrop. Di ba? Anong dahilan ng pagka-drop? 'Di ba? Kung pareho lang naman. Okay? Kung pareho lang naman na pressure, 'di ba? So pwede rin naman na mag-pressure drop. Paano madadrop ang pressure pag ganito? Anong pwedeng maging dahilan ng pressure drop? Class, kung nag-aral talaga kayo ng fluid machinery. Ano ang posibleng dahilan kung bakit nag-iba na yung pressure sa B? Anong factor yon? Letter L. Ha? Ang layo. Halimbawa, ito yung A. A, B. Pwede bang mag-drop yung pressure? Pwede o hindi? Pwede bang mag-drop ang pressure dyan? Shirley Nunez. Shirley, pwede bang mag-drop yung pressure? Absent ba si Shirley?
Ha? So, absent si Shirley. Next, si Daniel Losinyada. Sir, rinig po ba, sir? Rinig. Ano Yung ang ano, pwedeng sanhi or dahilan ng pagdadrop ng pressure? sir, yung haba mismo ng pipe, sir. Yung haba, very good. No? Thank you, Daniel. So, yung length, pipe length. Halimbawa, aircon, di ba? Ano mo yung aircon, yung lamig. Di ba? Sa katagalan yan, magdadrop na. Yung B, pressure at B is lower na. Bakit? Yun nga yung sinabi nyo, no? Aside from length, di ba? Length is a factor. Tsaka, habang binabagtas na yan, no? May resistance eh. Bakit? Yung no? Yung make or yung construct, material construct ng tubo. Ito ba ay maraming gaspang, di ba? Mga asperities, no? So, nakakaano yun. Habang humahaba yung tubo, maraming dinadaanan na obstruction, yung hangin or yung refrigerant, no, yung malamig na hangin. So, it's a factor of length and a factor of the roughness, na tinatawag na roughness. RA, no? Roughness factor. Kung makinis na makinis, baka walang drop. Pag may roughness, may kumukontra, no? Pero in this case, simple lang naman yung atin, IQ. Paano yung unit nito? Para lang ma-imagine nyo. Because when we talk about modeling, wala kasing unit yun, class, no? Ang hirap imaginein ang isang equation na walang mga units na hindi mo nakikita. Pero ito ay may unit, no? Lagay natin yung unit. So, yung Pascal over, ano ba to? Meter cube per second. No? So, ito, Pascal is Newton per square meter. Ito naman, meter cube per second. So, para ma-clear mo, no, with respect to the major dividing line or yung, di ba, sa division, invert mo lang to, multiply mo ng second per meter cube. Di ba? Ito, para mawala to. Ito naman, second per meter cube. Di ba? So, cancel means 1, no? Ito naman, tama ba to? Meter cube per second. Magiging Pascal second per meter cube. No, hindi na siya hindi na siya tagdan. Hindi na siya in-expand. Pascal, tapos tinaas na lang, no? So, cancel to. Ito, Pascal second per meter cube, no? Pascal second per meter cube. Yun. Pascal second per meter cube. Okay? So, yan pala ang measure ng resistance. It's a pressure times the time over the volume, no? So, Pascal is pressure. Ito yung time. Ito yung volume, no? Ni-reverse lang. Okay? So, yun ang hydraulic resistance. Ito lang, simple lang, no? Ito, tapos na tayo dito. Okay na to? So, itong hydraulic resistance ay ito. Then, punta na tayo sa capacitance. Imagine niyo yung capacitance is capacity, no? Ano yung kaya niyang ilulan? Ano yung kaya niyang i-hold sa isang tangke? Halimbawa, ito yung tangke natin, di ba? Ito, may butas sa discharge. And this one, meron nagpupuno, inlet, no? So, inlet, Q1, Q2, discharge. Pressure 1 sa taas, pressure 1 sa below, no? Ito, below. Ngayon, pag open to, class, ano yung pressure dito? Kasi open yan, di ba? Wala namang pansara yan, eh. Di ba? Ano yung kaya yung pressure dyan pag open? What is the pressure here? Ano yung pressure 1? Atmospheric. Atmospheric, di ba? So yung atmospheric, yung pressure na nakapaligid sa atin, ano yun? Constant yan, diba? 14.7 pounds per square inch, 101.325 kilopascal, 1 atmosphere, or 34 feet of water. No, marami. No, 29.921
inch of mercury, no? 760 millimeter mercury. Kasi nga, open sa atmosphere. Ang nag-a-act na pressure dito ay atmospheric. Eh dito, anong relation ng P1 tsaka P2? Is P1 equal to P2 or greater or less? Ha? Ano bang mas mataas? Yung P1 o P2? Ha? Ito po ba, sir? P2 kasi yun ang nasa bottom, di ba? Halimbawa, ocean, di ba? Naligo ka sa beach, ocean, o. Nang lumalangoy ka dito, atmospheric. Eh pag sumisid ka, di ba? Sabog yung baga mo dyan kung wala kang scuba apparatus. Intindihan ba? Ano siya eh, pipipiin niya yung baga mo eh. Di ba? So pagdating mo dito, di ba, ito yung ano mo. Ito yung iyong pinanggagalingan ng height, di ba? Pag bumaba yan, bumababa din yung pressure. Baba din yung pressure. Hanggang maubos, wala nang pressure. Kasi wala ka ng height, di ba? Pero nung nandito, mataas pa yung pressure dito sa bottom. And here is the pressure atmospheric, no? Pag inuubos mo na yan, pababa ng pababa yung pressure. Kasi yung pressure dito ay nandito sa bottom. Dito sa taas ay kapaligiran, atmosphere. Okay? So ngayon, ano naman ang kinalaman yan sa pinag-uusapan natin? So ang kinalaman yan ay dapat ma-define natin yung capacitance in terms of these parameters. Dapat, ano ba yung capacitance in terms of flow rate and pressure? Ano yun? So, tingnan natin dito. Di ba? Eto. In terms pala sa area, no? Area over rho G. Tingnan natin kung tama to. Ano bang unit ng area? No? Kaya ako chine-check yung units kasi para ma-appreciate natin. Kasi itong modeling class, puro letter to eh. Eh baka di ba, naliligaw na pala tayo. So meron tayong unit na area dito. Sa density, anong unit natin? Kilogram per meter cube. Ano naman yung unit sa acceleration due to gravity? Meter per second square. Okay? So dito, alam natin kanina, when we have kilogram meter per second square, no? When multiply mass with the acceleration, force yun. Diba? So Newton per meter cube. Diba? Newton per meter cube. So kung ito ay Newton per meter cube. Yan. Tapos ito naman meter square. No? Tingnan natin. I-check natin dito sa ating ni-research na capacitance. Paano ba kino-compute yung hydraulic capacitance? Nakikita ba, class? So ang sabi diyan, ang hydraulic capacitance daw ay measures the ability of a system to store, no, ilulan, ilagay ang fluid volume under pressure. It is analogous to electrical capacitance in circuits. So hydraulic, no, itong subscript, capacitance. So ano ba ang change in fluid volume? 'Di ba meter cube, 'di ba? Ayan, no. Pwede rin namang liter. 'Di ba? 1 litro. 1 litro na Coke, 1 litro na tubig. Pwede mo rin yung i-convert sa meter cube or cc, no? Because 1 cc is 1 ml. Okay? 'Di ba pag bumibili ka ng mga mertiolet, 'di ba, yung mga droplet, pwedeng ml, pwedeng cc, no? Sa injection, mga syringe, cc 'yon. Pero yun din 'yon, no? ml is cc, no? So liter divided by 1,000 is milliliter, no? Ito naman
pinaliit, no, cubic centimeter. Okay, so yun parehong unit ng volume. What about the unit of pressure? Ito, Pascal, di ba? Or Newton per square meter. Yan, no? So lumalabas na ang unit pala ay ito, meter cube per Pascal. No? Hindi natin inaaral to sa hydraulic hydraulic machinery. Walang ganito kasi hindi ka naman nagmo-model dun puro solving, no? But this one is modeling. Meter cube per Pascal, this is practically volume and this is pressure, no? So when you divide the difference in volume over the difference in pressure, makakuha pala tayo ng tinatawag na capacitance, no? Hydraulic capacitance. Sa ibang unit, liter, no? Instead ng meter cube, kasi malaki yung meter cube, no? Isang metro cubico na tubig. So, para maliit na lang, halimbawa, Coke, isang litrong Coke, isang litrong tubig, liter over pressure, no? Liter over Pascal, no? Liter, volume, Pascal is Newton per square meter. Okay? So, pinakita lang natin yon. Ano ang formula uli? Ang formula ay ito, no? Delta V over delta P. O dito naman ay A rho G, no? So, pakitingnan to, no? Delta V over delta P is A rho G, no? So, ibig sabihin, ang mangyari dyan, no? Ito, so, ganyan ang mangyari, no? Area times rho G, ang pinaka-shortcut, no? Pero, ang kanyang ay delta V over delta P. Paano ba yun nangyari? Ito, tinan mo. Itaas mo kaya ito, class, no? Pag tinaas mo to, Newton per meter cube, kunin mo lang siya, no? Meter cube per Newton, meter cube per Newton. Diba? So, cancel yan. Cancel. No? So, meter cube, diba? Yun ay volume, diba? Diba? Tapos, eto, para maalis yan, diba? Para maalis yan, multiply mo ng no? Yung square meter. Diba? So, ang mangyari dyan, delta P, 1 over m square, 1 over m square. Nakuha ba? Diba? So, kanina, no, nilagyan natin to. Pakita ko lang ulit. So, area is meter square. No? Para ma-check natin sa unit, ma-appreciate lang. Kasi hindi natin to kadalasang ginagamit sa fluid machinery. Pang kasi to, pang modeling, no? So, dito class, meron tayong area, which is meter square. Ito naman, rho G. Anong rho G? Kilogram per meter cube. Tapos ito naman, meter per second square. No? So, kilogram, meter second square ay Newton. So, lumalabas, ito ay Newton, di ba? Ito ay meter square per Newton meter cube. Pakita lang natin dito, ha? So, eto, para ma-check mo yung unit, eto yung demarcation line. Ito yung kilogram per meter cube. Ito naman, acceleration due to gravity. When you have this 1 kilogram, which is a force, multiplied by the acceleration due to gravity, which is 1 meter per second square, you will get Newton, no? So, alisin natin to, no? Gawin na natin Newton para maliwanag. Ito, no? So, etong kabuuan na to, kilogram meter per second square ay Newton, di ba? So, kung Newton yan, we're gonna get the black one, no? So, Newton. Para maalis mo to, di ba? Maalis mo to, mailagay mo sa sa taas, no? Multiply mo siya ng meter cube over Newton. Ito rin naman, meter cube over Newton.
Let us see what will happen. So this will cancel out. 1 na lang yan. So ang mangyari, pag minultiply mo to, ang mangyari dyan, meter to the 5. Di ba? Kasi you're gonna add the exponent. Di ba? Wala namang meter to the 5. Saan ka naman nakakakuha nun, no? Parang wala namang association sa mga units yun, no? So, ang gagawin natin, i-divide natin to ng 1 over meter square, no? So, when you divide this 1 over meter square, cancel 1, ito naman, 1, no? Over meter square. No? So, magiging Newton per square meter, which is Pascal, or pressure, ito volume, di ba? Naintindihan ba? So, meter cube ay volume, Newton per square meter is Pascal, but Newton per square meter is pressure. Okay? So, pareho lang yan, no? So, pag divide mo yung delta V, difference in volume over delta pressure, makakuha ka ng A rho G. Di ba? Di ba A rho G nga A? Tapos rho G, yung ginawa na natin, kilogram meter per second square over times acceleration due to gravity. So, yan, no? Yun din yun, no? So, ang mangyari dyan, ang unit pala nito, para hindi tayo nalilito rito, pwede natin kunin to, no? So, ito ay meter cube over Pascal. Okay? Or meter cube over Newton per square meter. Let us see here, right? Ano? Meter cube per Pascal. Okay? Naintindihan ba, class? Nakikita ba to? Jeremy, nakikita ba yon? Yes po, sir. So, meter cube is volume. Tapos yung Pascal ay pressure. No? Tama lang. Di ba? Bakit itim? Sorry. Let us get yung ano. Ito. Yan, no? So, ito daw ay volume. Di ba? Delta V. Delta V, no? Ito namang nasa ilalim ay pressure, which is Newton per square meter. Which is Pascal, no? Delta P. Delta V over delta P. Pero yun din yung dinerive natin kanina na A rho, divided by rho G, no? And then when we manipulate, we came out with the meter square, ito yon, yung kanina, no? Pupunta sa taas kasi, no? Tapos yung rho G, di ba? So magiging delta V over delta P pag inayos. Okay? So tingnan natin kung anong illustration dito sa ano, ito nga, no? So ito dapat meron kang ano, no, alam mo yung mga parameters para hindi tayo nalilito. A rho G, di ba? So this is equivalent to A rho G. Tama ba tayo? A rho G. Ayan o. A rho G, which is equivalent to delta P. Ito pala ay equivalent rin ng delta V, no? Yung volume muna, delta V over delta P. Now, delta V over delta P, ayan o. Delta V over delta P. Yan. So, delta V over delta P. Now, so yun ang mga tatandaan. Wala tayong magagawa kasi ganyan talaga yung ano, puro formula, no? And that is engineering. Yan. Maliwanag na yun, delta V over delta P or A rho G. So, tatandaan yan, no? O kung mag-exam tayo, sige, sulat nyo lang sa index card. So, we'll go to the last. Ano ba yung last natin? Which is hydraulic inertance. And when we define hydraulic inertance, that is the electrical equivalent of inductance, no? Analogous, meaning similar to inductance in electrical. Kaso fluid tayo or hydraulic inertance measures the tendency of fluid to resist changes in velocity. Pag merong kapabilidad o kapasidad or katangian o property na mag-resist sa mga pabago-bago o pagbabago ng velocity, no? Ang tawag doon pala ay hydraulic inertance. So, paano yun? Dapat alam mo yung delta P mo, delta change in pressure over d over dt of Q. Yung Q dito, hindi yung charges flow.
Baka mali to, ha? Titingnan nyo kung nasaan kayong domain. Ako ba ay nasa electrical, nasa mechanical, or nasa fluid? When you talk about fluid, ito ay flow. When you talk about electrical, ito ay charge, no? Column. So, depende kung nasaan kayo. Okay? So, tingnan natin yung mga parameter na nasasangkot dito sa inertance, no? Ano yun? Mass of liquid, which is Q. Ito nga, di ba? Q. Ano pa? Yung temperature difference, no? So, ito yung mass pumasok. Siyempre, mass 1 equals mass 2. Pressure 1 equals pressure 2. What about the length, no? And cross-section area? So, it matters kasi baka mas mataas na doon yung pressure or may bumabang area, no? So, ano po ang formula? Kasi modeling means formula eh. Di ba? Sa atin. Ano yun? I, inertance, is eto. L times density time over area. No? So, yun. Check natin yung units. Yung L is length. Density is kilogram per meter cube. Area is meter square, no? Pero meron ba tayong maiisip na formula na mas madaling tandaan rather than L times density over area? L times density over area. Tingnan natin dito sa ating ni-research na inertance, di ba? So, inertance, ito. Delta P over dQ over dt. Delta P dQ over dt. Ayan. Pero dito, ang mga parameters na binigay ay ito. Pressure 1, pressure 2, length, tsaka cross-sectional area. And then, mass of fluid na papasok. Diba? So, ito naman, delta P dQ over delta dt. No? Tama. Kasi may mass flow. Diba? Mass flow yan. Ibig sabihin, gaano karami yung bigat na dumadaloy sa di ba? Sa tangke or sa fluid, no? Yun yung tinatawag na capacitance, no? Ayan, ito yung resistance. Okay? So punta na tayo sa mga equation. So pinakita ko lang na ito yung inertance, which is delta P Pascal over dQ over dt. Volume, no? Yung flow rate, no? Ito naman ay delta P, no? Pascal. Ito naman ay flow rate, no? Per every second square. No, so pupunta doon, magiging second square dito, tanggal 'yon over meter, no? So, 'yan. Dalawa, no? Pascal second square over meter cube. 'Yun yung hydraulic inertance, no? Parang inductance. So, punta na tayo sa sa equation. So parang Ohm's law din, no? To get this, no, ang tinitingnan lang natin dito ay ano ba tong resistance? Ang resistance ay ito po, no? Pag kinuha mo to, resistance is delta P over Q, di ba? So P1 minus P2 over Q. Yun lang. No? R equals P1 minus P2 over Q. Yan. Okay? So, yun ang equation natin. Ano naman yung capacitance? Capacitance is the ability of the container, no? Or container system to hold. Ano yun? So, yung flow, di ba? Ito yun, no? Nag-flow siya sa inlet at sa outlet. Kukunin mo yung difference no? Q1 minus Q2 equals what? D over dt of V. Nagbabago yung volume na na-occupy. No? I-3D mo yan. Di ba? Yan, no?
So may tubo dyan. Dito may tubo na nagpo-flow. So ito yung tubig, di ba? Nagbabago yung volume with respect to the flow, no? Siyempre pag naubos na, ubos na yung volume, no? Anong difference ng flow? Ito yung Q1, ito yung Q2. Ito yung discharge, ito yung inlet. 'Di ba? Water in, water out. So, depende sa pagkonsumo kung gaano kabilis nauubos. So, ito 'yon. Q1 over Q2 equals dV over dt. So, ito 'yon, no? Paliwanag ko lang, no? So, ito 'yon. Q1 minus Q2 equals dV over dt. Di ba? Pag sinukat mo yung pagtaas o pagbaba ng volume, d over dt of volume. But remember, yung volume class ay di ba? Area times height, di ba? Area, cross-sectional area ng tangke tsaka height, di ba? Or eto, kung kwadrado, cross-sectional nito, area, ano yun? Di ba? Rectangle or square times height, di ba? So, volume is area, itong area na to, or yung area na yan, times the height, no? Ito. Okay? So, paano yan sa differential equation? All you have to do is to manipulate or simplify. Kasi yung volume naman, merong hindi nagbabago sa volume. Ano yung hindi nagbabago sa volume? Ng, yung space na na-occupy. Hindi nagbabago yung, anong hindi nagbabago dito? Jeremy, yung hindi nagbabago dito? Eto, itong mga binlaken ko. Ano yan? Ano yung constant dyan? Ano yun? Anong hindi nababago, class? Priya, sir. Area. Yung base po. Yung area nga, Kasi kahit tumaas yung tubig, or bumaba yung tubig, hindi naman nagbago. Bilog pa rin yan eh. Ba't pag bumababa, nangangalahati ba yung bilog? Pag bumababa itong level ng tubig nababawasan yung area, lumiliit ba? Hindi naman, di ba? So, ilalabas mo yun, no? Since area is constant, you can take it out and then get the derivative of the height, no? Kasi yung height naman ang nababago no? Mataas, pababa, di ba? Pababa ng pababa hanggang maubos, no? So, ang nababago rito yung height kasi mataas yung tubig, bumababa. Mataas yung tubig, pababa, no? Naintindihan ba? So, ito yung height. Mamaya, dito na lang. Ito na yung height. Mamaya, mas maliit na. So, height is changing. Di ba? So, how do we continue the derivation? Meron pang isa. Aside from this, no, merong pressure difference, no? Kaya, may binigay na, sa illustration, may pressure, right? Sa hydraulic capacitance, di ba? Pressure 1, tsaka pressure 2. Tapos ito flow, Q1, Q2. Tapos yung height is ito. Yan. So, ito, no? Q1, Q2 equals dV over dt na ano na natin yan. And then, ito po, ang susunod, erase ko muna para malinaw. Di ba, ito equation natin. Since area, nilabas natin. No? Ngayon, the pressure difference between the input and output is this, right? P. What is P? Di ba, P1 minus P2. Saan yun? Ito, halimbawa, ito, di ba? P1. Tapos, ito yung P2. Okay? So, punta na tayo dito. Pressure
1 pressure 2, sabi natin pressure, no? In general, it's a pressure. And how do you go to get pressure? Rho GH. Na para matandaan. Rho GH, di ba? So, rho is kilogram per meter cube. G is acceleration due to gravity when you multiply, di ba? Mass over second square and head, di ba? So, kilogram meter per second square. This is the force, this is the acceleration. So, you're gonna get Newton. And meter cube, tsaka meter, di ba? You're gonna get m square. So, P, rho GH, ayun, Pascal, no? So, this is Pascal. Okay? So, ngayon, paano mo kaya kukunin yung yung H? Dito lang. So, if P is rho GH, ano yung H? H is what? P divided by rho G. Divided by rho G. Okay? So, A is now from this, no? Punta ka rito. Kasi mga equation lang naman to na pinagja-juggle-juggle, no? So, from the original equation, A, di ba, is this, no? Sa P, ano ba yung P natin? Is rho GH, di ba? Rho GH. But H is P over rho G. No? So, yung H na binabanggit dito is this, no? Area yon. What about this, no? Yung the derivative of height, which is H, no? Ay mapalitan ng P over rho G, no? P over rho G. So, density is constant, especially sa tubig or sa beer or sa oil, di ba? 0.8 or 0.9. Sa tubig, 1. Di ba? From 1 milligram per liter, 1 kilogram per meter cube, o 1,000 kilogram per meter cube, no? So, ano lang naiwan? Yung P, di ba? So, kasi P is P over rho G. So, these are constant, yun na yun. Pero P is variable, no? So, the derivative, kukunin mo yung derivative ng pressure, kaya makukuha mo ang capacitance as this, no? So, C equals A rho G. So, eto, pwede mo tong i-define as capacitance. Correct? Capacitance, pinaikli mo lang, A rho G, saan galing yan? Eto, di ba? Capacitance is A rho G, di ba? So, i-substitute mo doon, yung C ay A rho G, tapos, di ba? Iwan mo yung pressure. Di ba? Ito, E is 1 over rho G, ayan. 1 over rho G, tapos may area. I-retain mo kasi yung area, ayan. Di ba? Area. Tapos, yung P na naiwan dito, no? Kasi, H is rho G, di ba? Rho G is H. So, yun na yung P na naiwan. Okay? So, ito yun, no? So, H is P over rho G. No? So, ibig sabihin, i-translate mo rito, no? So, 1 over rho G, no? P over rho G. So, yung P, yun ang dinerive natin. And then, yung area is yung kanina pa yan sa capacitance, no? C is capacitance. A over rho G. No? So, eto. A over rho G, tapos yung P, yung naiwan dito. Okay? So, P
is this. Okay? So, pag tinuloy mo yan, di ba sinabi natin na ang capacitance ay A over rho G. So, lumalabas, if you're going to get the flow rate, Q minus, 1 minus Q2 equals C, then A over rho G. So, yung instead na A over rho G, sina lang, hydraulic capacitance. It is equal to the flow rate, change of rate in pressure. Okay? So, Q1 minus Q2 is equal to capacitance times D over dt of P. Na? Capacitance, ayun yun, A over rho G. Then, yung P, yung naiwan dito. No? The derivative of P. Okay? So, yun yung mga gagamitin na equation. Sa huli na lang, hydraulic inertance, ito yung equivalent ng inductance, no? It has to do with the pressure difference, no? Yan, pressure difference. So, when you multiply P times A, you are dealing with what? 5 minutes na lang. Patapos na tayo. So, when you multiply pressure and area, you're dealing with force, no? And for the second law, ito yung force din. Di ba? Mass times acceleration. Ito rin naman yon, no? Force is pressure times area. Yan. Di ba? Ngayon, what is area? Ito sa area. Ito, acceleration is mass times d over dt of v. Di ba? Or mv dot mb prime. No? mb prime. When you multiply mass with the derivative of velocity, no? Yan yon. Okay? Dinerive mo pa yung velocity, no? d over dt of v, no, is acceleration. Diba? Kasi ang una mong dinerive yung distance, naging velocity. Dinerive mo yung velocity, naging acceleration. So, mass times acceleration. So, ang unit natin ngayon ay eto, no? Pressure difference times the area, which is force. Eto naman yung, pag pinagsama-sama mo to kasi, AL, di ba? So, A, area times this, L, times the density, no, ay magkakaroon ka ng M, no? So, itong mass, ito yun, no? A, L, density, tapos, ito yung flow, no? Kasi Q is AB, di ba? Area times velocity. So, when you transfer this, magkakaroon ka ng ganito. P1 minus P2 times the inertance, ito, is this, no? L, no, yung length times the density over A. Yun ang inertance. So, pwede mo nang i-substitute, no? So, which is this, no? I. Yan. Okay? So, length times density over area. Ito lang. Divide mo lang to ng area. No? Area, tanggal. L, length times density over area is I. Tapos dq over dt. No? So, yun na lang ang magiging Okay? So, yung mga mga sample problem, aralin na lang, no? Kasi yun din naman yun eh. Katulad nito. Halimbawa, may cross-section. Yan. So, ito yung magiging model natin, no? Area times the differential of height, kasi nagbabago yan, plus rho GH, no? Ito yung pressure, rho GH, over R equals Q1, no? First order. Yan ang model, no? Ito yung model natin sa fluid. Okay? So, importante lang alam natin yung mga derivation ng mga pasikot-sikot. Okay? So, bibigay ko naman to, I think yun na ang natin, no? Ang last. So, meron pa bang oras? Pwede mo pang, kuhanan na lang yung ialis ko muna tong presentation. Kuhanan mo na lang yung class, Jeremy, para matapos na. Tapos, i-share ko yung fluid. Okay ba? Nakuhanan mo ba yung yung ating mga